Sinabi ni Xavier na kailangan nilang sanayin ang kanilang mga sarili dahil unti-unti nang mawawala sa kanila itong si Princess, sapagkat nakapagdesisyon na nga si Mang Dado na ilayo na nga ng tuluyan itong si Princess at iuwi na nga ng Bicol. Ngunit agad namang tugon itong si Princess na huwag mag-alala sapagkat hindi pa naman agad-agad, mag-aantay pa sila ng malilipatan, at habang inaayos pa ang kanilang malilipatan ay mag-stay muna sila doon pansamantala. Damang pangako nitong si Princess na huwag mag-alala sa kanyang mga kaibigan sapagkat tatawag pa rin siya at magte-text, hanggang sa mapunta na nga ang usapan tungkol sa ginawa nga nitong si Libby, sapagkat sinabi nga ni Pusoy baka nga prank lang ang sinabi nga nitong si Mang Dado, baka magbabago pa, kagaya ng ginawa nga nitong si Libby kung saan nagprank ka ito. Ganun din ito si Justine, ngunit kakaiba naman ang kay Justine sapagkat ito naman ay may purpose na naging dahilan kung bakit nakalaya siya. Ngunit ang hindi mag-sink-in sa kanilang isipan ay ang ginawa nga nitong si Libby na pangpaprang, dahil bukod sa mataray nga itong si Libby at maldita, ngunit hindi maisip lubusan ni Xavier na kaya niyang gawing mag-isa, kaya ang malaki nilang kutob ay may kasabwat ito. Nag-agree naman itong si Kuya Pusoy. Tama ang kanilang mga hinala dahil na rin sa pangyayari na pinilit siya ng mga pulis na paaminin at ang gusto talagang ituro ay itong si Princess, at naniniwala siya na ang kasabwat niya ang may gusto na gawin ang bagay na iyon. Hindi kayang gawin ni Libby na mag-isa ang lahat ng iyon, kaya naman sa pagkakataong iyon ay hahanap sila ng paraan kung paano mapapalitaw ang tunay na kasabwat nga nitong si Libby. At dito na nga namuo ang kanilang mga plano, dahil nga umubra ang plano nga nitong si Justine ay muli silang gagamit ng telepono. Ang teleponong yon ang mangangalap ng ebidensya na siyang magtuturo kung sino ang tunay na kasabwat nitong si Libby. Bukod sa pamilya, tanong nila kung sino pa ba ang kaibigan na close kay Libby, hanggang sa maisip nila itong si Divina na kahit sa loob ng kulungan ay naroon ito at tela concern na concern, daig pa niya ang ina, maaaring siya ba ang magiging kasabwat? Kaya para patunayan, sinundan nga nitong si Justine ang lakad ni Divina at nitong si Libby. May di kalayuan ay maririnig niya ang usapan ng dalawa kung saan tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Ngayong wala na nga itong si Sherlyn ay malaya na siya makapasok sa buhay nga nitong si Ramon, at mapupuntahan na niya ang kanyang trono kung saan siya dapat naroon sapagkat tunay niyang anak itong si Libby. Nagpapasalamat si Libby sa mga nangyayari. Upang makumpirma, agad ding pinuntahan nila Justine at ni Xavier ang pulis na bumugbog nga dito kay Pusoy upang tanungin kung sino ang nagutos sa kanya kapalit ang malaking halaga binayaran nito ni Xavier. Kaya naman napilitang magsalita itong si Homer dahil muli nila itong nakita. At dito nagsalita at sinabi na walang ibang nag-utos sa kanila kundi itong si Divina.